Okay, video blog check everybody, Azrael here and we are back again for another vlog. We're doing unboxing vlog at bago kong gupit, nagpagupit ako kanina sa SM kasi sobrang init ngayon. So, sobrang init, wala tayo sa studio, dito tayo sa dining area na nagbablog. Gagawa tayo ng content dito na muna kasi sobrang init ng manhole. So, mag-unbox tayo ng phone na ito. So, this is the Xiaomi 13T smartphone, a new smartphone from the Xiaomi 13 series, and this is from Xiaomi Philippines. Okay, nakapag-request tayo ng review yun kay Xiaomi Philippines at nabigyan tayo ng chance to try the Xiaomi 13T. This will be my first time to try a Xiaomi smartphone na may Leica lens. Yes, kasi recently, Xiaomi 13 yung pinakang talagang astig talaga na merong Xiaomi. Actually, may 14 na nga ngayon eh. Pero ngayon, syempre, we're happy to see yung Leica lens noon. Nandito na rin siya sa Xiaomi 13T. Hindi lang siya Xiaomi 13, pati yung 13T series meron pa at lumabas to nung December, and I'm very happy na meron tayong unit na pwedeng magamit at matatry natin for video and photography. At alam niyo naman, napakamahal na mahal ko yung Leica lens doon sa isang phone ko. At dahil doon is, the Leica lens is now in Xiaomi smartphone. So, before I unbox the Xiaomi 13T, discuss ko muna sa inyo yung tech specs nito. Alright, let's do this. Okay, ito yung tech specs ni Xiaomi 13T. For the display, meron siyang 6.67 inches na dot display AMOLED FHD Plus Crystal Res display. Napakahaba ng tech spec ng kanyang display, no? Kasi napakaganda ng phone na ito eh. At meron siyang resolution na 2712 by 1220 at meron siyang 446 ppi at ang kanyang refresh rate is up to 144 Hz. So bilis, napakalaki ng kanyang refresh rate. It's perfect for viewing videos and also for gaming. At meron siyang adaptive sync technology. It means that yung refresh rate niya mag-a-adapt kung ano yung ginagamit niyo sa screen. For movie ba, for viewing your Facebook, or for your gaming, nagbabago siya. So meron siyang 480 Hz touch sampling rate. That's good. Ang brightness niya is HBM 1200 nits. At meron siyang 2600 nits na peak brightness. Meron siyang technology na Pro HDR display. Meron siyang Dolby Vision technology. At meron siyang HDR10 Plus at HDR10 screen technology. Sabihin ito pa, kumbaga, pinapaganda pa niya yung kumbaga content or yung pinapakita ng sa screen. Kahit sabihin mo medyo madilim yung content mo, no? Parang pag na-view mo, mas maganda pala. Kumbaga, ina-upscale niya. At meron siyang color gamut na DCI P3 at meron siyang 68 billions of colors. True display na rin din siya. Meron siyang 2880 Hz PWM dimming at meron siyang adaptive reading mode, sunlight mode at meron siyang Corning Gorilla Glass 5 for the screen display protection. So, hindi siya magagasasa ng matindi, no? Dahil meron siyang Corning Gorilla Glass 5. For the CPU, gumagamit siya ng MediaTek Dimensity 8200 Ultra. And this is octa-core na merong 4nm power efficient manufacturing process at ang GPU niya is Mali G610. Ayan. For the OS, gumagamit siya ng MIUI 14 based on Android 13. For the memory, very interesting yung specs ng kanyang memory. This is an 8GB of RAM plus merong 4GB na RAM expansion. That's total of 12GB. At meron siyang 256GB of storage. That's the first variant, no? Yung 8GB na merong 4, so total niya is 12. Meron pa siyang isa pang version na 12GB na merong 512GB of storage. At saka 16GB of RAM na merong 1TB of storage. So tatlong klase siya. For the camera, ito yung selling point ng phone ni Xiaomi 13T. Yung selling point niya is yung Leica lens. For the rear camera, meron siyang Leica Vario Summicron lens, which is a manufactured in partnership with Leica. So yung kanyang main camera, it's a rear camera, it's a 50 megapixel
na merong 1.9 aperture at merong itong OIS. That's good. So this is a triple camera sa rear lens. So yung pangalawang camera niya is also a 50 megapixel used for telephoto na meron 20x digital zoom. At yung pangatlong rear camera niya is the Leica ultra wide camera na meron 12 megapixel na camera specs. So meron siyang tinatawag na 2 Leica photographic style, which is the Leica authentic look at yung Leica vibrant look. You can toggle that kung anong gusto niyong style, which is kung colorful ba o yung parang authentic look na Leica photography, which is makikita mo talaga yung difference niya, ibang-iba talaga. You can also shoot RAW mode. Meron siyang JPEG and also na RAW mode na rin din. Sa mga photographers, alam nila yan. At for the video recording ng rear camera, can shoot up to 4K 30 FPS video recording. There's also slow motion up to 960 FPS. There's also movie frame and also teleprompter. Marami pa siyang camera spec. Check nyo lang yun sa Xiaomi website. For the front camera, gumagamit siya 20 megapixel na meron 2.2 aperture at can shoot video up to 1080p 30 FPS. Medyo hindi siya 4K for the front camera, pero okay na rin din. For the battery specs, gumagamit si Xiaomi 13T na 5,000 mAh na battery na merong 67 watts turbo charging. At pag nag-charge daw kayo, in 42 minutes, you can charge to up to 100% kaagad. Xiaomi 13T gumagamit ng USB Type-C charging port at it can do up to 16 hours of video playback, 5 hours of 1080p video recording, mahaba rin yung 5 hours at 100 hours na music playback. So 5,000 mAh, napakalaki ng battery specs ito. And also kailangan niya, so bilis sa turbo charging, kailangan gamitin yung 67 watts na charging brick niya. For the other specs, si Xiaomi 13T, ito ay dual SIM, pwedeng nano SIM at saka nano SIM, dalawang nano SIM, or pwedeng nano SIM, yung isa naman is eSIM, which is yung bago ngayon, yung Globe and Smart, no, for example. This is 5G ready, may Wi-Fi 6 capability siya, Bluetooth 5.4, at meron siyang tawag na cooling system, no, na liquid cool technology. So, mukhang kahit mainit yung phone nyo, is palalamigin din niya. Meron siyang in-screen fingerprint sensor for unlocking it and also AI face unlock. Meron siyang Dolby Atmos dual speakers, IP68 splash water and dust resistance. Take note splash lang to, hindi mo pwedeng itubog sa tubig. At gumagamit siya ng USB Type-C port at wala siyang 3.5 ear jack, so ang earphone nyo either USB Type-C or Bluetooth for your headphones. For the body colors, meron siyang available na black color, meadow green color at alpine blue. At ang nakuha ko dito is a meadow green na 8GB of RAM, is 12GB of RAM na 256GB of ROM. Yung nakuha ko dito is meadow green color. For the SRP, for the 12GB of RAM plus 256GB of storage, ang price niya is 26,999, almost 27. Yung second variant niya is the 12GB of RAM na mayroong 512GB of storage. That's 37,999. That's 38,000 na rin din. For the third variant, meron siyang 16GB of RAM na mayroong 1TB of storage. Grabe, 1TB. Ang price nito is 39,999. So that's 40,000. Wow! Tindi ng pricing nito. Doon na lang ako sa 12GB na may 256. 26,000 lang siya. So yun, discuss na natin yung tech specs ni Xiaomi 13T. No? So sana naka-add to sa inyong research about this phone. At if you're planning to buy this and grab this or own this, just comment down below. Usap tayo. Alright, unbox na natin to. Let's do this. Alright guys, now this is the unboxing of the Xiaomi 13T smartphone from Xiaomi Philippines. Actually, it's a na-open na to, no, nagamit ng mga taga Xiaomi group users sa Philippines, yung community. And we got a chance to borrow it at magamit natin for 2 weeks man lang. No? So maraming salamat Xiaomi Philippines. So let's unbox it. Ano bang laman ng box? This for a 26,999 phone. Ano bang laman niya? So this paper box containing a SIM ejector pin. Also, may kasama siyang manual and also casing. Dapat ginagamit ko pala itong casing, no? And this is the SIM ejector pin. Tanggalin natin kasi papakita natin mamaya sa inyo yung itsura ng yung SIM tray niya, no? Kasi dual SIM daw to. And this is the phone, yung Xiaomi 13T smartphone. This is the meadow green body color. Ang ganda rin pala ng color niya, no? Yung meadow green. Hindi siya mukhang green,
Hindi rin siya mukhang blue. Parang hindi ko masabi kung green. Pero pagka-greenish din siya ng konti, no? So, naka-setup na to. So, di ko na papakita sa inyo. But papakita ko sa inyo yung mga features na lang mamaya. And what else? Ang laman nito ay yung kanyang 67 watts charging brick and also the USB Type-C cable. So, pag bumili kayo ng phone ng Xiaomi 13, ito yung makukuha ninyo. May casing and also manual and also yung SIM tray din, ay SIM ejector pin niya. Alright? So, this is the Xiaomi 13T smartphone. Check nyo yung body. So, this is the triple rear camera, 50 megapixel, 50 megapixel. Also, ilan ba to? Yung isang ano niya is, nalimutan ko, I'm viewing my spec sheet, 50-50 and 12 megapixel for the rear camera. This is all like lens at ganda ng technology niya. No? So, okay siya. Nakakatakot lang to, no? Kasi para kahit sabihin mong yung screen may corning, ito may mga gasgas na, oh, pero syempre okay pa rin yung screen niya. And this is the front camera. Ayan yung front camera niya. Sa taas niya is may speaker na maliit, microphone, at may dalawa dito. Hindi ko lang kung anong tawag dyan. Sa left side is very clean. This is a flat screen, no? Hindi siya curve. At sa ilalim, it's the SIM tray, may microphone, USB Type-C, tsaka speakers. At sa right side is the power button at saka yung volume niya. Let's check out the SIM tray kasi this is a dual nano SIM at wala siyang expansion. So yun nga, oh. It's a dual nano SIM. So wala siyang expansion for micro SD. So stuck ka lang sa 256 GB of storage. Or kung may budget kayo, get the 1 terabyte na storage, which is yun ang pinakang malupit na model ni Xiaomi 13T. Ganda, meron pa logo ni Leica. And I've tried this at napakaganda ng kanyang camera specs. So, pakita ko sa inyo. To unlock, nakapag-enroll na ako ng fingerprint. Ganun siya kabilis. Isa pa. Ang bilis niya for the fingerprint. And for the facial scan, nag-check na siya. Swipe up na lang. Ayan, isa pa ulit. Facial scan, swipe up. So, yun lang. Kasi i-scan niya yung mukha ko. So, for the screen, wow, 144 Hz refresh rate. At super bilis niya. Super fast. Sobrang ganda. I'm using also the Xiaomi 11T. No? Laki ng difference niya. Lalo na for the camera specs, mas lalong gumanda. Parang grabe. Gusto kong kumuha ng 13T tuloy. So, wala pa akong na-install na games. No? Hindi pa ako nakakapag-games dito. At in-enjoy ko lang siya dun sa photography niya. Let's check out the camera. Ito yung camera niya. Sa camera niya, meron siyang 1x, 2x, tsaka 0.6x for the wide angle camera. For the front camera, ganito lang siya. So, wala siyang wide. Ganito lang siya. Di ako nakikita. Nakita niyo ba ako? Wala siyang wide for the front camera. And also for the video mode, meron siyang 1x, 2x, at 0.6x wide for video. Pero syempre, pag video, you can do up to, ilan to? 10x lang for the video. Pero pag photo siya, you can do up to 20x naman. So, parang kalahati lang siya nung pag-video, 10x lang. And very interesting dito is meron siyang Pro mode, which you can tinker the settings of the camera. Documents, so take photos ng documents. Meron siyang portrait mode. Ayan. You can control the aperture. Ito yung aperture. May blur na nakalagay. May night mode din siya. At for more, merong 50 megapixel na shooting na high resolution, panoramic, short film, slow motion, time-lapse, long exposure, tsaka ano to, edit. So, pwede ka pa mag-add ng mga settings mo dito. So, okay na yan. So, okay, no? So, that's the, wala siyang, yung parang double shooting, no? Yung dual video, no? Wala siyang ganun. So, yun lang yung wala siya. And also, I tried already shooting with this phone. Saan na yung gallery nito? Ito yung gallery, no? So, ay, grabe yung pakagwapo naman ito. Yung aking selfie pa yung lumabas. No? Ibang-iba yung niya, no? Resolution for the camera, no? Ang laki ng difference niya. Kita mo naman, no? Ibang-iba yung tsura ko dito kasi nagpagupit ako. Kasi si Xiaomi kasi meron siya tawag na, meron ako nakitang mode dito eh.
For the photography, no, merong Leica, Leica Authentic nakalagay. So kung ayaw mo yan, pero Leica Vibrant. Pag Leica Vibrant, which is very mas makulay yung subject nyo. Pero always ako naka-authentic ako. Kasi parang ayoko nang masyadong matingkad yung kulay unless yung subject ko is kailangan ng more color. So this is my sample photos of Metro Manila. Ang ganda ng watermark niya. Oh. Si Xiaomi nagpauso niya yung watermark na ganito. Tsaka nagmumukha siyang parang pang-exhibit na eh. Sobrang ganda eh. So I shot this kahapon. Nasa Manila ako. Sumakay ako ng MRT. Ang ganda. Parang kala mo talaga street photography style, no? Ang ganda. I shot, mabubura ko pa ata yung picture. Teka muna. Ito yung sunset sa may Lasal. Ayan, University Mall. Ayan, sinupicturean ko yung si ate. Susuot niya yung kanyang bibi sa ulo. Ayan, sa LRT ako sa LRT ako, papauwi ako ng bahay. At yung mga subject ko, naman parang pang photography talaga. Ang ganda ng mood. Ito ang ganda nito kasi medyo yung zoom niya not that perfect or not that good. Pero kita mo dito, kita yung bundok mo sa likod, do. This is Sierra Madre. I'm here sa tuktok ng Doroteo Jose LRT. Nag-take ako ng picture noon. At nakita ko, mayroong bundok doon. Nakita pala yung Sierra Madre. Ang galing, ang galing. At sunset pa nung araw na yun, no. So, ayan, nasa loob na akong MRT ako. Just taking pictures lang. I'm doing a series of tests. Ayan, parang kala mo, pang photo art, no? Also, the video is also nice. Ayan, no? Feeling mo nasa Hong Kong ako. Tsaka the quality of the video is very nice. Ang ganda. Ang laki ng difference niya sa quality ng video niya compared doon sa 11T na ginagamit ko. Which is okay naman kasi meron naman siyang OIS. But still, yung nakita ko yung quality nito, ang ganda ng kulay niya. Oh. Diba naman, oh. Kala mo wala ka sa Pilipinas, pero sa Katipunan Station lang ako niyan. Ang lupit. So, ito yung picture namin with sa Jollibee event. Ayan ako. Ang ganda ng kulay niya. No? So, yung Jollibee chicken, ayan. Medyo maganda talaga yung kulay niya. Ginamit ko na siya for photography. At ito yung host. Ito yung audio niya. Ang ganda. Parang lutang-lutang yung subject sa unahan. Talagang naka-focus ka agad for video. Ang ganda niya. Hindi ko pa nga siya nagagamit for reels, pero bukas may mga events ako, gagamitin ko to for this. Ito, mga photography sa streets. I'm using the rear camera. Ito, nag-selfie ako. Ang ganda ng quality ng nung kanyang front camera. Ayan, sa bahay na to. So, nagpicture ako ng aking pagkain and also my first photo is the coffee. Ayan, no? Ang lupit, to. So, gano'ng kaganda yung camera niya. Kasi naka-Leica lens siya. Actually, kaya ako nagustuhan yung Leica lens. Kahit sabihin mo nasa Huawei siya dati, no? It's the crisp of color. Talagang ang ganda talaga niya for photography talaga. So, ano pa bang i-discuss natin dito for the Xiaomi 30T? Actually, habol ko lang talaga dito is yung camera lang talaga. Parang, if ever magkaroon ako ng ganito, I'll be using this for content creation. Kasi ang ganda ng camera niya. Lalo na yung front camera niya and also the rear camera. Dalawang 50 megapixel ba naman eh. Tapos isang 12, tsaka isang 20 for the front camera. Ang gandang combo na eh. So parang sobrang panalo na, no? Sobrang panalo. 256GB which is okay na rin din siya compared sa aking dating 11T. Naka 128 lang yata yung 11T ko. Medyo bitin pa nga eh. Pero talaga 256 is very nice. At I super love it and I'm going to use it to the max talaga. For as of now, in content creation, I'll be using this. Siyempre, gagamit ko pa yung aking iPhone tsaka yung Huawei P30 ko in content creation. Pero siyempre, we will add Xiaomi 13T to our arsenal in content creation. Alright? So, I guess that's it guys for our vlog for today. Medyo mahaba-haba na to, no? So, I hope sana si Xiaomi matuwalo sa aking feature ngayong araw na to, no? At ma-awardan tayo ng phone na ito for the second time. So yun, thank you guys for watching. So I hope you learned something for today. So maraming salamat sa inyo sa panonood niyo and we're moving into a new adventure with Xiaomi Philippines. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you guys at the next video vlog adventure. Thank you so much Xiaomi for the 13T smartphone review. All right.